Kailangan natin maramdaman yung tinatawag na kalayaan. Amen? Amen! Alam mo, sino pa sa tabi mong malaya ka? Malaya ka! Malayang malaya ka. Malayang malaya ka. Okay, sino sa'yo sa big section ng Panginoon? Sino ka rin?
Langit ang aming nadarama tuwing ikaw ay kami. Amen. Yes, ang puso namin, Diyos, ay sumisigaw. Sumisigaw. Kapag kami si Lord sa Diyos. Oh, hallelujah. Come on, church, let's continue to worship Him. Yes, God. Oh, yes, Jesus.
Panginoon, hayaan mo na manatili kami sa presensya mo. Hindi lang para busugin kami, kundi upang gawin kami mga liwanag. Gawin kami, Panginoon, bilang instrumento mo ng pag-asa sa mundo, Panginoon. Puno ng kaliliman, puno ng kabigatan, puno ng problema. Lord, salamat sapagkat meron kaming dakilang Diyos na kailan pa man ay kami ay mahal na lubusan. Luwalhatiin ka man na kilahin ka sa iyong pagpuli, sa iyo ang lahat ng kasalamatan. Kaya lahat ng anak ng Diyos magsabay. Hallelujah! Praise God. Okay. Ito parang nasa loob ng lata. Pwede bang pakilagay ng base? Yan. Ang talagang gawin tayo. Okay, saan check? Sige na lang balik sa. Okay. Yan. Parang na akong DJ. Parang dinaya naman. Okay, maganda po kayo. At kami naman ay nagkakagwapuhan. Nagwagwapuhan pa na. Okay, so, to God be the glory, to be in front of you as a messenger of the Lord. Sabi ko, ako po ay lingkod ng kataas-taasan, hindi po ako lingkod ng Life Giver Church. Ako po yung lingkod ng dakilang Diyos na buhay at pagsasabi ng Diyos. So, the name of the church is part of the requirements of the government na syempre kailangan natin ng legality. Pero to be honest, even your pastor, Pastor Noel, we have one heart, one spirit, and everything we do, this is all for the glory of God. Amen? So excited na po ba kayo makapakinig ng mensahe? Okay, so ang title ng message for today is about reveal God greatness. So, ang ating pong scripture, foundation scripture, is matatagpuan po sa John chapter 9, verse 1 to 11. And before that, may we all stand up and may I ask na tayo po ay sama-sama namin manalangin. Dakilang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na hindi nagkasawa na kami ay mahalin at kami ay hubugin. Maraming salamat po Diyos at muli binigyan mo kami pagkakataon na ikaw ay aming marinig. Hayaan mo o Diyos na malaya kang kumilos sa aming puso, sa aming isipan upang anuman na ang aming matututunan, ito ay aming maging buhay. Sapagkat Panginoon, nais namin sa buhay na ito na aming tinataglay, ikaw ang makita, ikaw ang masilay. Kaya o Diyos, hinihiling namin na hugasan po kami ng iyong banal na dugo mula sa karumihan at kasalanan upang dapat kami tumanggap ng mga pagpapala mula sa iyong mga kamay. Puspusin mo po kami yung Espiritu Santo. Hindi po ako o Diyos ang makita, kundi ikaw. At ikaw din ang marinig. Sa iyo lamang ang kapurihan, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, reveal God's greatness. When we talk about God's greatness, ang iba ay himala, okay? Ang iba ay kumbaga yung matinding pagkilos ng Lord sa buhay niya. So before that, I just want to read the foundation po natin. Okay, nawala na. Asan na yung ating operator? Okay. Book of John. Nandyan ka ba ba? Okay. Ito pong kwentong ito ay, ito po yung kwento na kung saan ay meron pong pinagaling ang Panginoong Jesucristo. Okay, John chapter 9, verse 1,
9, ito po yung pinagaling niya yung isang bulan. Okay? Isang bulan. Ito po yung kwento, babasahin ko sa Tagalog. Okay, sabi dito, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulan. Okay? So, I want you to imagine si Jesus Christ naglalakad at may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulan. So, given na, talagang ipinanganak na siyang bulan. Okay? Hindi siya nabulat, kundi ipinanganak na bulan. Tinanong siya ng kanyang mga alagad. Okay? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, doon sa kanyang paglalakad, may nakita siyang ipinanganak na bulan. Tinanong siya ng mga alagad, at ito po ang sinabi, Rabbi, o Guro, sabi dito, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulan ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Yung tanong po ng mga alagad ay naghahanap ng dahilan kung sino may kasalanan, kung bakit siya bulag. Yung bang tao mismo o yung magulang. Okay, so ito po yung kwento. Sumagot si Jesus. Okay, ito po yung sagot ng Panginoon. So, ipinanganak na bulag ang lalaking ito. Ito yung sagot niya. Ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. So sa kanila sabi, none of the above. Okay, yung choice na binigay ng mga alagad, dahil ba sa kanyang mga magulang, yung sagot ni Jesus, none of those choices. Okay? Ito na yung sagot ng Panginoon, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sa kalagayan niya, ang dahilan ng Diyos upang mahayag ang kapangyarihan o kadakilaan ng Diyos. Dapat nating gawin, ito po yung karugtong, ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulang. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloé. Ang kahulugan ng Siloé, ito po'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik siya, ay nakakakita na. Hallelujah. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Meron naman sumagot, hindi. Kamukha lang, wika naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Pagpalain ang pagbabasa at pagkaliig ng salita ng Panginoon. So ito pong kwentong ito ay malinaw na yung salitang revealing God's greatness. Kasi sa totoo lang, yung kalagayan po natin ngayon, yung sitwasyon po natin ngayon, ikaw mismo, ano man ang pinagdadaanan mo, okay? Malimit tayo kapag may problema ng tutulungan. Okay? Katulad po nung disciple, sino ba? Sino ba dapat sisihin? Ang tao by nature, naghahanap ng masisisi. Hello? Pag may nangyari sa kanyang masama, lagi siya maghahanap ng masisisi. Di ba? Gusto niya magturo. Okay? Okay ko rin. So, sa kalagayan ito, kumbaga, nature na ng tao na kapag may problema, kasi si COVID, kasi si Agong, di ba? Lahat na lang pwede mo ito kasi sa sitwasyon mo. At ito po yung isang bagay na hindi natin napapansin, pandemic din.
Alam mo ba yung naninisi ka? Pandemya din yan eh. Parang sakit din yan na kapag may nangyari, instead na aminin ko, ituturo mo pa sa iba. Pastor, sakit ba yan? Pwede. Kasi hanggat hindi mo kayang aminin ang katotohanan, sakit yan. Hello? Ano ba kayo? So, tingnan mo, ano mo pinagkakabalahan ng tao ngayon? Lalo na ngayon, trending COVID. Parang normal na nga ngayon may COVID eh. Hindi na nagtataka ang Naga City na isang araw magsisiro. Hindi. Nag-aabang na kung ilan na naman. Imagine mo yun, no? May grupo nga dito sa Naga, yung walang tulugan. Diba? Imagine mo talaga, patang lagan, diba? Ako nabibless ako sa kanila, talagang sila natulog, kaabang sila. Ano nang mangyayari na naman? Okay? So, anong pinagkakabalan ng mundo? They're trying to find something for a solution. They're looking for a solution for this pandemic. Even tayo, sa buhay natin, syempre, lagi tayo naghahanap ng solusyon. Tama po ba? Kasi hindi ka man pwedeng tumulala na lang din eh. Hindi pwedeng pumunta ka na lang sa isang sulok. Diba? Tama po ba? O yung iba, bahala na. Okay? So, yung iba talaga nagsasaliksik. Okay? Next, tuloy-tuloy lang natin. We're looking for solution, an answer, or fulfillment. And yet, ano ba yung nangyayari? Sabi niya, di ba, ang solution ka po means of how to solve the problem. Or dealing with difficult situation or finding a good result. Okay? Finding a cure. Okay? So, may mga pelikula nga yun eh, about mga they are looking for cure. Kasi there's something wrong. Alam ko, isang malaking problema ngayon sa isang tao. They're looking for cure. But the problem is, hindi niya ma-recognize na ang may problema siya mismo. Okay? Parang nag-iisip siya kunyari sa kapwa niya, pero ang totoo, may problema hindi yung kapwa niya, kundi siya mismo. Okay? Tuloy na natin. Sabi dito, ano ang trending na pinag-uusapan ngayon? Diba? Problema. Pag nag-umusta, kung sa brand, anong lalabas? Brad, ang hirap. Brad, grabe. Brad, alam ako na Brad, ang listahan. Ibig sabihin, ito trending, kung pinag-uusapan ngayon sa totoo lang, okay, puro problema. I don't know kung may nangungusapan namin. Kung kapatid, kumusta? Ay, ito, mabuti ang Diyos, pinagpapala. Salamat sa COVID, lalong pinagpala. Sino kaya yung mga tao yun? Ako sa tinanong ko, sa dami-dami ko tinatanong, wala pang sumagot ng gano'n. Hello? Lagi pag tinanong mo siya, kumusta? Pastor, pasensya na pastor, hindi na po ako nakakasimba. Imagine mo, online na? Online na ang simba? Hindi pa nakakapagsimba? Yung iba, late pa? Medyo nakakaya naman bilon. Online na yan, nasa bahay na lang. Diba? Nakakaya bilon. So, sa totoo lang dami problema. Kasi talagang totoong problema, wala sa labas. Okay? We're trying to look for a problem. We're trying to look for a solution. Sa totoo lang, pag nakita natin sa sarili natin na nandito ang problema, nandito din ang solusyon. Hello? Ano ba kayo? Okay, tuloy natin. So, yan ang trending. Okay, the question is, how you deal with problem? Okay, ito. Paano ba tayo mag-deal sa problem, sa circumstances, sa trials, sa pain, sa hardship? Paano mo siya dinideal? It's a deal. Ganun ba yun? Okay, deal or no deal. Ganun ba yun? Oh, ito ang pinakamaganda. Mag-deal. Hello, ano ba kayo? How to deal with problem? Not mag-deal lang kita. Taag ko kumansin kung may asin. Ano ba? Hello? So how you deal? Okay? Kasi totoo lang, sa loob pa lang ng bahay, o sa sarili mo na lang, pagbukas mo ng wallet mo. Di ba? Di ba parang ayaw mo nang tingnan? Kasi wala akong talaga makikita. Di ba? Gusto mo lang sumilip. Check mo man kunyari yung ATM mo, pero hindi naman naman gumagana, dahil wala naman ang pumapasok. Di ba? Masabi lang na may ATM. Di ba? Hello? So, ibig sabihin, sa sarili mo na lang. Okay? Pag humarap ka pa sa salamin, di ba? Pag humarap ka sa salamin, ikaw ko lang matatakot eh. Ako ba yan? Hindi ka na nagbabal, hindi ka na nililinis ng mukha. Wala na, takot ka na sa mukha mo. Saka isa pa, naranasan nyo na bang maging seryoso kayong tumingin sa salamin? Tingnan
money? Sino na naranasan niyo? Yung talaga, ay, serious na talaga, dinignan mo siya. Ako naranasan ko na. Alam niyo ba, natakot ako kasi seryoso yung nakakarap ko. Para ko sa seryoso ko. Parang hindi ko maintindihan. Di ba? Hello? Kasi totoo lang, sarili natin, hindi natin matitigan. Hello? Pero sa iba, ang galing natin tumitig. Ayan. Okay, tuloy natin. Sige, so how do you react? How do you respond? How you define it? How you look at it? Okay, kasi malaking factors po siya. Kasi sa totoo lang, tingnan natin. Ang tinuro ng mga alagad ng Panginoon, ito may problema. O si Say may kasalanan ngayon, Lord. Siya may kasalanan ngayon, sinukuran niya. Imagine mo, ha? Pero imagine the answer of the Lord Jesus Christ, none of them. Okay? Ibig sa, yung doon sa iniisip natin yung dahilan, hindi talaga yun ang dahilan. Okay? Isipin mo na yung problema mo. Isipin mo na yung may isip mong dahilan. Hindi yun ang dahilan. If God will answer you right now, doon sa mga problema mo, kung anong dahilan nun, kung sino tuturo mo, ano sasabihin ng Panginoon? Wala doon ang problema. Hello? Ano ba kayo? Okay, tingnan natin. Next. So, ayan, problema yan. Sige, next. Napapansin nyo yan? Maaaring ang iba, lumaan na, ilan nagpapahalata. Diba? Sis, tumataba ka. Napansin mo talaga, Pastor? Hindi. Pati mata mo, tumataba. Diba? Ano yan? Talaga bang dahil nag-quarantine ka? Ay, hindi, Pastor. Grabe po kasi yung niya ko, Pastor. Grabe po kung bigla. Namamagana yung mata niya. O kaya kuyak na dahil hindi na nakakatulog dahil sa iPad. Hello, imagine mo yung mata niya, meron ng bag. Basta na natin yan. Hello? Sige, gawin natin. Ito po yung most of, isa, dinadaan na lang natin sa pag-iyak, dinadaan na lang natin sa pagmukmok, okay? O kaya, diba, pagiging turete, what else? Ito ba? Yung iba, dinadaan sa galit, diba? Gigil na gigil. Hello? Hindi po ba kayo? Amen. Ito po natutunan ko, no? Dati galit na galit ako sa mga bills. Okay, sino mga galit na galit kay Judith? Ha? Gawin naman niya si Judith. Sabi ko kay Mrs. siya si Judith. Hindi yan lang, si mga bills. Alam mo, dati ganito ako yan, parang pakiramdam ko, pabigat sa buhay ko. Alam mo, I have a wrong interpretation before. I've been mistaken of my wrong thinking about bills. Ganito ako yan kung nakita ko. Alam mo, minsan naupo ako, nakinig ako ng sermon ng isang pastor, sabi ng pastor sa akin, alam mo, may maling konsepto tayo pagdating sa bills. Pinakinapluangan mo na, nagre-reklamo ka pa. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo yung bills? Sabi ko, sige, pakiyan ulit ako. Ibalik mo ulit ako. Rewind. Pinakinabangan mo, galit ka, ang kapal ng mukha mo. Gumamit ka ng kuryente. Pagkatapos ng pakinabangan, ikaw ba magalit? Oo nga, tama. May tama pala ako. Nakinabangan ka ng tubig. Bakit? Advance ka ba nagbayad? Sino nagbabayad sa inyo ng advance? Wala naman siguro din nag-work. Kasaray ko, bill ko next month, ha? Hindi pa lumalabas. Meron ako. Sino nagbabayad ng advance? 1 month advance? 2 month advance? Wala! Pero galit ka kapag nagdadalawang bill, 3 bill, 4 na bill. Alam niyo mo, that is the wrong thinking of the Christian believers. Alam niyo mo, binigyan na tayo ng favor ng Lord na makonsumo ang pagpapala nung dumating yung hamon ng pagpapala. Diba? Doon tayo nagagalit. Alam mo the best thing to do when the bills is na dumating? May mali lang eh. Instead na galit, alam niyo mo ang dapat? Dapat magpasalamat ka, Panginoon, salamat. Eto na yung dapat kong bayaran. Diba? Kasi kapag depende sa puso mo, kapag mabigat, naku po, masasakitan ka pati mag-disconnect. Ano ba? Amen mo ba? No, ayaw naging mag-iyan. Ayaw pinag-digit. Ay, kung tayo kung yun ang sigilin na ang sa loto. Diba? Pati loto sa lado. Kumundo ka mo. Okay? So imagine mo,
do is to thank God. Alam mo, attitude ang pinag-usapan nila later on. Kasi there's something wrong with your perception. Okay? Even yung tinatawag na how you live becomes, sabi nga din a great trouble and problem. Hello? Kaya sino yung mga galit dyan? Sino yung mga nagigigil dyan? Asubok ka mo. Okay? Nakinahon ka. Aron ko, may mga plan. Duwa-duwa sa kuyang internet. Iba ang Globe. Iba ang PLDT. Ano ba? Alam mo ba, kung nagtawag na sa amin yung you have to pay your bills. Sabi, di ba po? September 1, ang bills. Don't worry po, before September 1, I pay my bill. Di ba? Yung kahapon, bayad na ako. Wala pa September 1, pulihin ng Diyos. Kasi attitude. Hello, sabi sa katabi mo, attitude. Pag mabigat, lalong bumibigat. Sabi sa katabi mo, pag mabigat, lalong bumibigat. Maraya ka pa. Di ba? Kasi mabigat. Pero kapag magaan, Lord, thank you. Alam mo, hinahanap na naman yung thankful heart ko eh. Lord, salamat. Na-enjoy ko ang blessing na ito. And I know who you are. You are my great provider. Amen? Hello? O, ngayon ang pagod ko, magabat ka. Puturuhon ko giraray, hindi ka pa nararaya. Ha? Dapat excited ka kung nahiling mo si Bill. Wala na yan, hinunta ko pira. Diba? Sabihin ni Mrs. Halagaw. Ayan, halagaw, balita ng kagwanan. Actually, it's not really the amount. It's not the value. It's your heart. It's your attitude. Amen? Okay, so ituloy natin. Sige ba? Talagang nagigigil. Okay, next. Yung iba, kapag may problema, dinadaan sa lakla. Sana naman, mga Kristiyano na kayo. Right? Diba? Iguan ako, minsan naglalakal-lako ako, may ganyan ako, bikibanan si Tugang ko naman sampangan, sabay ano ko nako. Come on, sabi ko, naimbitaran na nito si Father. Nasabihan nito si Father, titing magtuko sa ito. Sabi ko sa mga mo, hindi mo nga gusto. Pag naimbitaran nito si Father, sigurado niya ako naman dyan. Okay? Si Father na rin maalok-alok. Ako ba kaalok ng Diyos? Sabi ko ngayon, Pastor, dumagamas ako. Dumagamas kita kaya naman. Basta na lalo. Ikaw ko naman. Pastor, huwag yan. Ha? Igwapang katawan ni Kristo. Hello? Hindi. Sabi, ano ba ito? Sabi, Pastor, baka Diyos siya? Oo, Diyos siya. Tunay na Diyos. Tunay na Allah. Hello? Sabi po ba kayo? Okay, so sana po, nakakaya kayo na you cannot, sabi nga doon, hindi mo pwede express truth. Okay, next. Yung iba, ito ang ginagawa, yan. Para mawala na yung problema, yung kanyang mga sige, let's party nila. Mahala pa yan, nakubig. Ilang mo naman sa buhay, sa piling. Si Tagabula, sa'yo mo lang mo, di ba nga nakikipagpilit kaya na nag-party-party. Pati si Kobe, nag-party-party ka mo. O, tawag niya. Solo, sa sarong kwarto, mayroong ibang tao, puro puti pa. Ang mahiling, puro puti, pero langit na. Sabi ka sa kuya, may ataman ng mga nasa kwalan din. Sabi niya, Sir, pag-pray mo naman kami kasi pakiramdam namin, langit na sa lahat ng aming paligid. Puti, ang siling, ang gilid. Hindi nga alam tao ba ko, may naman sa siya, kami sa baka, ganyan naman yung nilalagyan niya. Yung pala, mayo na siya. Hello? So, hindi natin makukuha yun sa ganitong mga paraan. And some of us, ito ang ginagawa. Okay? Yan, naiisip na. Ayan na, tinatawag na ako. Katong lubi, duman sa kusina. Inahabol na ako katong blade, lalakap mo roll. Di ba? Ang good mo, ano man ang blade mo? Kakulang gana. Gulgulan takanin. At ako ang magulgul. Pigtis din duman sa gulay, kaya dyan nagugulot. Malo yan. So mga tulang, hindi ko makukuha yan sa araw kayo. Hindi po. Hello. Hindi po ito yung sagutan. Next. Sa mabas. Yan.
droga or drug overdose, tapos masurat bahay, tapos ikasunod ka pala, see you tomorrow. Ibig sabihin, unsuccessful si Saia pag-suicide. Okay? So, yan ang mga ginigibong kataklan. Next. So, because how you deal with it, how you look, define, and look at will eventually reveal, shows, and define, or determine who you are. Okay? Alam mo, pag pressure na pressure ka, yun ang pagkatao. Yun ang nagpapakita kung ano ang pwedeng maging resulta ng pagtingin mo sa problema. Okay? Sabi ko nga, kung mabigat, huwag ka nang umasang umaan. Kasi magian, kumbaga magabat mo siyang hiniling. Okay? Masakit mo siyang hiniling. Anong aasahan mo? Magaan ang mani mo. Dahil magabat mani. Yun po. Ibig sabihin, how you look at it, how you define it, reveal who you are. There's something wrong with you. Kung masyado kang pressure, masyado kang bigat na bigat sa buhay mo. Alam niyo po, garo pa din natin na kanina, mayo ka ng gana na para mabuhay ka. Ang babaw naman. Okay? Tuloy po natin. Okay? Problem brings, this is the reality. Brings stress. Yan. Sino dito yung may sakit ng stress, may anxiety, may health problems. Okay? Yung may skills sa ato, ang kulog ng payo ko. Imagine mo yan, may health problem na siya. Okay? Weakness na nilululo yan. Nag-abot kaya si Manunin ko. Naimutanan ko. Yan. Di ba? Nag-rurod yan. Okay. Lose of hope. Mayroong pag-asa. Sabi ko na, saan ako? Hip-hop ko! Ang una kayo kami magpamanik yun. Saan nila po siya pupuha? Di ba? Loss of plan. Wala nang plano. Okay? Dahil masyado na siyang natabulan ng problema. Ito pa karamihan, nawawala ang ibig ng pamilya. Dahil sa problema, di ba? Dahil nagkakaroon ng galit, nagsisiriblagan, at ang may problema na wasak pa. Okay? Nakakalungkot. Ito pa iba, loss of life, lead to death, mental problem. Okay, ito. I've been handling mga mental retarded. Kasi may faith ako. Sa totoo lang, may faith po ako na, Lord, gusto ko po itong mga kapay. Mabuhay na ganyan. Kaya ako talaga nananahin ng kapay. Sabi ko, Lord, gamitin mo man ako sa mga kapay. Ano tayo yung mga natubang ko, yung mga kapay niya? Diba, hindi mo ba kayo? Baka sabi ako hiningay ni Pastor sa kuya kapay na day. To be honest, I challenge my faith. Meron po isang member na sa Bula. Talagang victim po siya ng rape at nung rape po siya nagbunga. Okay? Alam mo yung nasa tiyan pa lang sobrang galit na as in talagang grabe frustration, depression, sa tiyan pa lang sinasaktan niya hanggang lumabas yung baby. Alam mo yung tinatakpan niya yung mukha ng unan. Di ba? Talagang alam mo yung sobrang galit niya. Ipinasok ko yun dyan sa Kadlan. Ang sabi ko sa nanay, sabi ko, ilalabas natin yung ano. Sabi niya kasi, gusto ko po, pero wag ko. Sabi ko, maayos ka. Sige po. Diba? Sige po na tayo. First time ko pong pumasok sa loob, ako po. Talagang kung hindi matapang ang loob mo, okay? Hindi mo kakayanin. Diba? Kung baga talagang maaawa ka, kasama na yung pwede ka mandiri kung mahina ang loob mo. Makita mo parang mga hayop na nakakawak sa mga seldang, mga unggoy na pupumurahang. First time ko pagpasok ko doon, may sumigaw sa akin. Sabi niya sa akin, Teacher Gomez! Teacher Gomez! Diretso na, wala naman lalaki na, ako na. Saka yung nanay, Teacher Taleng, nakita ko habang nilalakad sumusunod. Teacher Gomez! Tapos binalakatakbo siya nauna sa akin, lumabas siya ng mga Teacher Gomez! Ako ito! Sabi ko, sino ka? Ako si Sharon Cuneta!
Panginoon mo, nakalimutan mo na ba ako? Hindi ako si Richard Gomez. Si Christian Gomez mo ako. Nagkakamali ka. Imagine mo, naging Richard Gomez ako sa loob. Naging mukha akong artista. Diba? Andun pala si Sharon Cuneta sa loob. Ang tagal-tagal na. Okay, imagine mo yan. Ito po, talagang pag hindi mo kinaya ang problema, pwede kang mawala sa sarili. To make the story short, ito lang ang tinanong ko dun sa membro ko. Kilala mo ako. Alam mo pag sabihin sa akin, opo, pastor. Alam mo, ito ako. Nakilala na ako sa pastor. Anong pangalan ko? Sige, depende ko, tatsa yan. Pastor, di ba? Anong pangalan ko? Pastor Christian po. Ay, sabi ko, okay. Sige, nurse, ilabas. Okay, anong kilala ko? Makikinig ka sa akin, ha? Opo. And I'm very thankful na kalabas siya. Hanggang ngayon nakikita ko, nandun siya, nakaumatin po siya ng gawain doon po sa church ng Father ko. Kumbaga, nagkaroon ng epekto yung kanyang pananakit sa anak niya, even yung anak niya, katulad din mo. Kaya sabi ko, Noy, basta mo ko, kami na hindi, tagang problema to, lumukay mo sa. Sabi niya, si Senyo po, basta mo na, hindi mo talaga. Sabi niya, anong gigimugulik dito? Kaya mo isang mo. Baka luso ko yung isang kayo. Minsan yung makulik kayo, wala ko si mama mo. Ako doon mo itong lalaki ngayon na alangkaw. Sabi mo si pastor. Okay? At kapag balik ko, hinabot ko na sa mama mo. Sabi din ni mama, di ka na bistan ko. Ay, nagtalit ka na. Sabi mo, di ko kayo natatamihan sa magina, kapal mo yung mga tama. Sabi ko nga, nangyari din. Alam mo, sa totoo lang po, bakit ko pinagpagyan ito? Kasi ito po yung realidad ng buhay. Kapag hindi mo kinaya yung pressure, baka mawala ka sa sarili. Okay? Kapag gusto mo yan, kaya, nasa katinuan ka mga niyan. Pero, sana, dahil. Okay? Sige, palabas kita. Sorrow, pain, depression. So, yan po ang hinigibo ng problem. Next, isa mo na. So, is it beneficial? Yung mga pinag-usapan natin, is it beneficial? Beneficial ba yun? Yung anxiety? To be honest, hindi. Okay? Kasi kung beneficial yun, ngayon kaligdi. Hindi ako naman sa kablan. Hello? What's my point? All those things will lead to nothing. Ano ibig sabihin yun? Alam mo, aside from nothing, it will just lead us to being hopeless. Kapatid, pinag-uusapan pa lang natin ang bigat na. Diba? Pinag-uusapan pa lang natin. Diba? Example, yung problema sa bahay, di ba kayo magkasama nag-usap? Di ba pinag-uusapan pa lang yung magabat na? Tama? Hello? Magabata na, pinag-uulayan ka na. Alam niyo kung sa totoo lang, hindi naman kasi pinag-uusapan yung problema. Hello? Anong gagawin mo? Kasi given na. Pag sinabi mong given na, matik na, matik. Matik na yan ang problema. Parte na siya ng buhay natin. Hindi na yung mawawala. Okay? Na hindi mo pwede sabihin, Diyos ko, hayaan na ito yung problema ko. Bakuyan ka yan. Mawawala yan pag nawala ka na sa sarili mo. Ilungan mo, pag maka sa sarili mo, may narurumang gabang utang. Di ba? Maski nga si Maninigil sa inyo, ibuto na nakapay na. Paano ka na yung masisingin? O di ba? Ang may problema naman yan, bakulay ka. Si pinagkautanan mo, ay bayan na, itamang ka na sana. Hindi, exempted ka. Ay, sabi ka na, tinaw ko na idea ni Pastor, makapagkapayan lang pala kami. Hello? Ano ba kayo? Hindi ko sinabi yan. Hello? So, it will just lead to nothing. Okay, next. Magiging hopeless ka and desperate. Honestly, yan mo ang totoo. Ang dami na ngayon. Next. Diba? Tingnan namin. Remember, all those things, lahat na na-mention ko, isipin mo na, sagat-sagalin mo na yung mga problema na maisip mo. But I want you to know that God has a purpose. Not because of the problem, God has a purpose for you. Sa totoo lang, one of the method, okay, that God could shape you are those
problems you encounter in life. Alam mo, ano lang yun? Tools lang yun ng Lord. Kaya lang problema, nagka-problema, mas niyayakap mo yung problema kaysa sa Kanya. Yun ang problema eh. Mas tinitingnan mo yung bigat ng problema kaysa sa magagawa niya. Yun ang totoong problema. Hindi natin nakikita yung magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Remember, all those problems, God has a purpose. Purpose na, wala siyang purpose sa problema. Ang purpose niya, may purpose siya sa iyo. Pangalawa, sabi nga doon, meron siyang rason kung bakit inaalaw niya ang mga bagay na ito. Diba? And number one, na rason ng Panginoon na ito po, to be honest, for you to be reconnect our relationship with God. Ito lang. Kasi sa totoo lang, the more na tinitingnan natin, the more na binibigyan natin ng focus ang problema, the more na nihihirapan natin ang problema, tayo po ay nawawalay sa Kanya. Even ang kapangyarihan ng Diyos, hindi kikilos dahil saan ka nakakita, saan ka nakatingin, sa Kanya ba o sa problema? Hanggat nakatingin sa problema, kapatid, huwag kang umasa, nagkagawa siya sa buhay mo. Kasi hindi sabihin niya, the more you focus yourself sa problem, the more you give the problem a power to control your life. But if you allow God, diba? If allow God to put your faith on Him over your troubles, over your problems, alam mo, hindi mo na malaman na mawalayan. Yung bigat ng problema mo, wala nang saysay, wala nang bigat sapagkat pinagaan niya. Ano? Gusto mo ba yun? Diba? Gusto mo yun na magkano ng problema? Diba? Ito na, yan mo. Huwag kang tumingin sa problema. Paglabas na lang, wala na magkita kong bagas. Bukas naman ng bagas, makanggas. Diba? O, paano lang kita kaya? Hello? Sabi ko sa asawa ko, kung hindi tayo kumain ngayong gabi, ano ba to? Sira na ba yung ating pananampalataya? Hindi ba natin pwedeng isipin, pinadalayan lang tayo? Dahil alam natin, alas 9, wala nang bilihan ng bigas, wala nang bilihan ng gasol. Tulog na muna tayo. Yeah? Bukas na bukas din, bibili tayo. Hello? Kasi minsan, mabigat eh. Mabigat kasi yung ating pananaw sa mga bagay ukol sa mga nagagawa sa ating buhay. Kasi alam niyo kung bakit? Wala kasi tayong connection. Hello? Umamin ka na. Sabi ka na, papalag ka pa eh. Diba? Actually, i-check mo yung connection mo sa Diyos. I-check mo yung tinatawag na relasyon mo sa Diyos. Gaano mo siya pinapahalagahan ng higit? Sa totoo lang, to be honest, mas deserving ng Lord na pahalagahan mo siya higit kasi sa buhay mo. Grabe naman yan, sir. Grabe naman yan, pastor. Totoo, magbasa ka kasi. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ano sabi ng Lord? Pahalagahan mo daw ng higit. Ang sarili mo kasi sa Diyos, hindi ka karapat-dapat. Tinatanggalan ka ng karapatan ng Diyos ukol sa Kanya. Pinapahalaga mo ng higit. Sino? Yung asawa mo? Yung anak mo? Yung ari-arian mo higit sa Kanya? Sabi ng Diyos, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kasi ang gusto ng Lord, tulad ng sinabi niya, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Ang gusto niya, siya ang buhay mo. Ang gusto ng Lord, sa Kanya ka, fully nakadepend. Hello? Doon tayo nahihirapan. Kasi nakadepende tayo sa trabaho natin, nakadepende tayo doon sa pamana sa atin. Diba? Tingnan mo. Diba? Yung mana. Diba? Mana. Diba? Napakinabangan. Mana. Diba? Yung inaasahan mo, mana. Ito na, sinumba na. Kasi nagsuba, yung mana mo. Yung mana mo. Taktong mga palang na ito, aking kapaman, hindi mo pa mandaaram, kaya uto na. Sabi na kasat na, ito pala, pinabakal na. Paano makakalaman kaya? Hello? Alam mo, meron po akong kinounsel sa Bula. Meron ganun siyang ginawa sa mga kapatid niya. Pinagsamantala niya yung property na dapat sa kanila lahat. At nung nakikisuyo yung mga kapatid sa kanya, siya pang matigas. Lumapit sa akin yung isa na gusto, pag-pray niyo naman po, yung kapatid namin, mabuksan naman. Tapos na yung mga anak niya. May malaki na siyang bahay, may mga sasakyan na siya.
Nag-ani lang, nagkahagad lang kaming bagas, tugang lang kami ang pa. Mga taong sa musamo, bakong bagas, paano? Imagine mo yan, Pastor, mabalad pa kami. Tapos pag katumpig pa, muli runot? Runot sa bugas? Mas nagusto pa kinabang umano, nagtaraba sa manok kami. Di ba? So, pinag-pray ko po. And to be honest, ito po, alam niyo po talaga, ito nakakatawa eh. Pag lumapit tayo sa pastor, pag-pray mo naman, alam niyo po, to be honest eh, pag kami nag-pray, alam namin hindi kami hinihindihan ng Diyos. Diba? Kaya pagkatapos, nasaan na kayo? Pag nakuha na yung gusto na, nagtitext na si pastor, kumusta ka? Yung gusto, i-pray mo. Diba? Ano ka pinanong kumusta? Lihay niyo himang na. Diba? Dahil mo kami mahagad. Gusto mo na maaraman kung kumusta na mo. Dahil mo kami pinapamili ko na. Alala ko tayo ng asawa ko po. Sabi naman ko, pag ikaw pag nagbabahay-bahay ka, pag uwi mo may bigas, may manok, may pera. Pero pag ako nagbahay-bahay, wala. Sabi ko, kaya sabi ko, mga membro, pag nagbisita asawa ko na, alalahanin mo ako. Susupong kahit isin kahit pastora. Pag si pastora nagdudubat, pwede na isin na magtao. Na nagtatanong ako ba natin, salamat sa Diyos, pag ko, nagbagas. Sabi ni Mrs. may kwarta at bagas. May kwarta at bagas. Pag wala mong kwarta, walang bagas. Kasi si bagas. Bagas! Sabi nga, kung kaya magkakibong balansin, may bugas may kwarta. Yan ipangiti mo na pantay. Diba? So yun po ang God. God wants to connect us. All those trials, tandaan po, nawawala po kaya kita pagkapun sa problema. Aminin kaya. Pero, kaya tayo mayo ka na sa iya eh. Nuwalay mo siya naruman, pagsagad-sagada na. Hindi yung gano'n, pagsagad-sagada na. Hindi yung gano'n. Yung kantang presensya ng Lord, pagsagad na sa problema, saka ka, hindi ka na nasuko, tatarmahan mo siya. Alam mo, hindi ka makupo kasi nagbunan lang sa drama mo, pumunto ka. I've been teaching this. Alam mo, Lord, hindi mo matitinag saan sa bigat ng problema mo, sa luha, kahit lumuha ka ng dugo. Alam mo, hindi mo maaantig, matatanim sa kaguranan. Isang paraan lang para matanim ang kaguranan. That is faith. Pag mayo kang pagtugon, makang-aasahan ng Panginoon alin sa kaguranan. Ang sabi niya, kung marinig ka mo sa ko, dapat magtugod ka mo sa ko. Kung marinig ka sa nakabayo ka, ay mayo, dapat kung marinig ka, natagal naman, Lord, naniniwala ko, kung buhay ka, totoo. Ikaw ang aking ama. At hindi mo akong pababayaan dahil hindi yung pinangahan mo. Di ba, hindi pinangahan mo ang mga salita ng Diyos. Di ba? Kaya yung hinahanap naman din, number 2, sabi, to realign ourselves to His plans. Kasi nawawala tayo sa plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Ito po, to be honest, ang plano ng Diyos, gusto niya, ano po? Pagpalain ang buhay mo. Dahil ang gusto ng Diyos, maging pagpapala ka. Paano mangyayari yun? Kung ikaw mismo, nahihirapan ng pagpasok ng pagpapala, wala sa plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos nag-overflow ang blessing sa buhay mo. Yan ang plano ng Panginoon. Ano yung pinangalan ni St. John 10:10? Nabibigyan na tayo ng buhay na sagana at kasiyasiya. Ganap at kasiyasiya. Nag-overflow. Abundant sabi sa English. Okay? So yun ang gusto ng Lord. Kaya hanggang hindi mo binubuga yung kamay mo, okay, paano papasok ang pagpapala? Ang gusto ng Lord, nag-overflow ka. Amen? Sabi mo sa akin mo, nag-overflow ka. Kahit walang-wala ka na, pero may lumapis sa'yo, may nangangailangan, ibigay mo na. Hello?
Naalala niyo po, yung mag-ina, may dumating na lingkod. Sabi ng mag-ina, ito na lang yung aking halina. Pag niluto nene, pagkatapos magkakadana kami. Sabi, huri, pagkauna, taghirap. Sabi man itong lingkod na nagabot, totoo nito yan. Tapos ipakaon sa ko. Ito di man lingkod ka lingkod ka di ba? At ganoon talaga maglingkod sa Bible, basahin mo. Di ba? Totoo nito. Pakain sa akin. Sumunod. Sumunod po sila, niluto nila, kahit yun na huli, pinakonsensya mo, pag-niluto kami mo, tapos magagagana po kami. Tapos na, kami kakakaroon. Pero sumunod sila, dahil yun ang sabi, alam niyo po ba, yung kanilang sisidlan, hanggang hindi natapos yung tagputong, puno-puno po yung kanilang sisidlan, kailanman hindi sila nagkulang. Dahil ano po, naging bukas ang palad niya. Alam mo, ito ang bukas ng Lord. Pag-usap ka rin yun, dapat magpapala ka. Kasi pag hindi ka magpapala, wala ka sa plano na. Okay? Ang nasusunod yung plano mo na may makapuntakan. Okay? Hello? Andiyan ba kayo? And sabi din, know who you are and where we were going. Okay? Purpose na malaman natin, nasa na ba tayo? Saan ba ako pupunta? Okay? Kasi ang daming hindi naman nawawala, pero mukhang nawawala. Dahil sila ay nagwawala. Hello? Imagine mo yan. Kaya, imagine mo, dapat alam mo kung nasaan ka, Lord. Alam ko, gagamitin mo ako. Andito ako dahil nag-purpose ako. Okay? Tandaan niyo po, nasaan ka lang ngayon? Gagamitin ka ng Diyos ka. Amen? Sabi mo sa atin mo, gagamitin ka nasa naman. Kung nasa bahay ka, gagamitin ka sa bahay. Diba? Wherever you are, God will use you and bless you. And the blessing will overflow upon you. Amen? Panapanan din ang Panginoon. Hallelujah. And, dito sa, eto na, in reveal God's greatness. Ito po nandun niyo po, ito ang pinakamasarap sa mga pagsubok. Patutunayan ng Diyos na dakila siya. Patutunayan ng Diyos na siya'y makapangyarihan over sa mga problemang pinagdadaanan mo. Dahil sa Diyos mahina. Dahil sa Diyos nasa kanyang tunay na tagumpay. Amen? Amen? Palakpakan natin mga hallelujah. Next, ano mas dyan? My point of view without God, life is useless. Ang tao puro negative. But God's point of view is, life full of hope. Positive. Okay? Ito sinabi ko na doon ng midweek service ko ng online. Sabi ko, alam mo sa totoo lang, sinasabi ng iba, Brad, positive ka lang. Tumigil ka. Alam mo sa totoo, pagkatapos mo positive, mamaya negative ka na naman. Hello, ano ibig sabihin? Ang gusto ng Lord, kung magiging positive ka in one area of your life, yung spiritually positive. Diba, ibig sabihin, isinusok mo yung sarili mo sa relasyon mo sa Panginoon at yung halaga ng salita na pinaghahawakan mo kasi spiritual yun. Yung pinaghahawakan mo yung salita ng Panginoon, positive ka yun. Pero yung sasabihin lang ng posibilidad, Brad, positive ka dapat. Diba? Tapos pwede, Brad, ibig mo kita. Tama ba yan? Dumang kita, Brad, dumang kita mag-running. Diba, yung ma? Ay, may Brad, positive lang. Sira, ang damo mo. Pero as long as that you are not connected with God, every solution that you think is solution, it just leads you, it will lead you to nothing. Tandaan mo yan. Okay? Dapat positive ka in one area. Isa lang gusto ko maging positive ka doon sa buhay mo, sa spiritualidad mo, buhay spiritual. Okay? Sabi mo sana, yung tinatawag na spiritually positive. Okay? Ibig sabihin, you honor God with His Word, you recognize God in your life, in prayer, you devote yourself talking with God, yan po ang spiritual. You know, pinasawa ko yung spiritual. Tinuloko ko ng asawa pag spiritual na pag Holy Spirit. Baka mo ano ganda yan, ba? Pag sinabi ko spiritual, this is how you live. Kasi original na plano ng Panginoon, dapat tayong babad sa presensya niya. Pagbabad ka sa presensya niya, ang tawag doon, spiritually positive. At kapag ikaw po, hararaw ang spiritualidad mo, anuman ang nagaganap sa paligid mo, maski pa kapit-bahay mo ang magka-COVID, pati sa
atubangan mo, pati digdi, ubos na ang masa na. Hindi ka matatapos. Hello? Kakawin mo, Brad, may pagkakalpak mo dyan. Diba? Okay. I-plastic na lang, i-apple ko, salun mo. Bakit mo naman, baka matamaan. Nagreglang ko, tila ko yung mga kaya, tinaman niya ko, video. Hello, mga tugang, sabi ka nga, even ang maranasan mo, ito na ang pinakakalunos-lunos. Tandaan mo, kung ikaw ay spiritually filled, spiritually fasting, sabi ko nga, malalampasan at malalampasan mo. Paalala ko lang, ang struggle mo, ang problem mo, maniwala ka man sa hindi, may expiration date yan. Amen. Amen. Pala namin, Lord. Isipin, sila yung problema may hangganan, pero ang Diyos na yung minamahal, pangwalang hangganan. Amen? Hindi ka pagkakaya. Okay, next. I'm almost done. In Romans chapter 5, verse 3 and 4, sabi niya, we rejoice in our suffering. Kamay pinagdadaanan ka, sabi, magsaya ka. Lord, salamat. Hindi dahil sa problema. Okay, magsaya ka dahil ang presensya ng Diyos ay sumasayo. You rejoice, not because of the trouble, or all the suffering. You rejoice because you have God in your heart. Okay? Sabi niya, knowing that suffering produces endurance. Di ba yung maghihirap, nagiging ano ka, matatag? Ate, ako makuha ka na dati, hindi natako ka ng problema, ito mo niya na ilan. Kasi nakalood ka na. Di ba? Then knowing from suffering produces endurance, and endurance produces character. Ito na. Character. Yung pagiging matatag mo. Di ba? Tinutulungan ka kung paano ka lalo magpakumbaba at magsumamo. Saan? Sa magagawa ng Diyos na ano sinasamba. Ulitin ko, ano man ang galing mo, walang kwenta pa rin ito. Kasi hindi ito pagalingan. Ang pinag-uusapan sa mundong aking ginagalawan, takot babaan. Amen? Kung paano ibababa sa inyo, ano sabi ng Panginoon sa mga nagpapakababa? Kaya gagawin ang Diyos na pagtaas. Pero daw na nagmamalaki ka, ilin mo, orapin ka, may paglalakad ng oil. Hello? Ano ba kayo? And then sabi ang character, which is hope. Ito yun. Ikaw kitang pag-asa na nahihirap ng ito. Amen? I'm almost done. Okay? Sabi ko, most of the problems in life are because of two reasons. Hindi na yun ha? Dalawang rason. Una, we act without thinking. Hindi, hala, kalmal. Lagi nag-iisip. Diba man, isip, anong bilibig ko? Diba? Magaling sa idea. Magaling sa mga isip na. Hanapan mo kung ano na nangyari. Mayo pa. Ngayon gano'n yung pagtatang. Yan ang problema. Okay? So, kailangan balansin natin. No? Balance your relationship with God. Balance everything. Pagkamat sinabi mo, unahin natin siya at hindi niya tayo inuuli. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Okay? Sabi ko lang, hindi mo kailangan maghingi. Ang sabi lang doon, you have to seek ye first. Sabi lang doon, unahin mo na siya. Hindi mo lang tinitigil na kayo ng Lord, Lord, pahapat man, Lord, itaon mo ni Lord, Mayo, basahan mo po, Matthew 6:33, Mayo, sinabi mo na, hakanin mo. Sabi niya doon, inutol mo lang siya. Kasi ang gabos na kaikuhan mo, masunod na sana. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Next, sabi nito, that is the solution to all problem, no man no problem. Ito na pag-ipin ka na, alam nila ito yung solusyon. Pag nagalit ka na, tapos na. Ito ka ng putan. Alright, hindi kayo ito. Kaya sana po, huwag kayong isipin na, ayun ang galing solusyon para matapos na sa mga problema. Dahil mo alam, ako nangyari ito, ang problema, itong mga pigwalatan mo. Magadan ka na, sinisisi ka ba? Hindi kaya si inay, patal. Imagine mo laging patal ka na, gadan ka na. Hindi kayo nanay pa, pol-pol. Imagine mo lang, pol-pol ka ba? Kaya ang saklap naman. Okay, sorry for the word, but that's the term. Kung siya maintindihan mo. Because you cannot find solution in death. Because death becomes more difficult kapag ito ang pinili mo. Okay? Next. The problem is not the problem. The problem is your attitude
about the problem. Try to think. The problem is not the problem. Ang problema, hindi naman talaga yun. Diba? Bakit mabigat ang kalooban mo sa kanya? Wala naman talaga sa kanya problema. Sa'yo ang problema. Hello? Di ba pag nakuyang ka ng sistema? Di ba? Ito ko siyang problema, masubog ka. Sinasabi ko niya, hindi ang katotohanan. Ang tanong ko yung kasaya. Mamagiging ko sa iyo. Dapat ka mo sa sarili mo, tayo may problema. Teka, may inaano? Hello? Si tao, kabuyang. Ikaw mag... Kaway-kaway pa niyo, kanibunan niyo. Imagine mo siya, ka-relax. Di mo, ikaw, alam ako alga mo dahil naman sa kaway niya. Ikaw, manayak ka pa. Ikaw mo, patik niya, patik. Dahil mo naman isi, nakakoy mo sa tubangarong ka. Diba? Imagine mo, si Saro, kamo yan. May problema ka, yan mo yan, manayak ka pa. At siya dahil, tubig. Ayan, ang live-live ka na po. Na? Ayaw na naman siya. Ito sa tabangan na, may number ko sa blood siya. Ikaman ka lang sa nagulubanan. Hello? Kawa ka mo. Hello, paano natin po yun? Okay, sa sa'yo yung problema? Kapag nilahiligan yung problema sa kapwa nindo, araw nito may problema kaya ika. Yung mga yan masya mo, may problema ngayon ng mga ikaw may tama. Ikaw may tama pa ka. O, di ba? Naliligod ka? Alam mo na. Hello, sabi ko sa katabi mo, alam mo na. Kahit pag-awayan ka sa kapwa mo, sa sa'yo yung problema. Ika. Okay, next. Okay, I'm done. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Hello? Alam, one of the weapon right now of the Satan, yung wala nang gawin. Yung wala nang pakialam sa nangyayari sa paligid mo. Alam niyo po, hindi sa pagmamalaki, nagtanim po ako ng gulay sa harapan ng bahay ko sa church. Diba? At gusto ko yung mga kapitbahay ko, sila ang umani nung itinanim ko. Kasi sa loob, sa kanan na. Okay? Kasi dati, tuwing mapula ko, pinminasan ako mga gabi. Di ba po na lang, gabag mo niya, pinminasan ng maani. Masabi ng kapitbahay ko, Pastor, nagpuburong na po kasi sa mga tanong mo, ay manay, sa Indo na po yan. Kamo na po mag-harvest kaya, di ba mo sa loob? Di ba? Di ba, kamuya? Okay? At di sabi, kung wala tayong gagawin, ano mangyayari? Tulad pa rin ang dati. Okay? But we have to do something. How we become a blessing for these people. Di ba, nagtanim lang ako sila umani. Hindi nga ako nagdidilig sa totoo lang. Kasi nasa tabi lang ng ng daanan ng tubig. Di ba, nakita ko sa daan, ang dami talaga eh. Napapabusit na namin ako sa gusto na kanya mo. Sabi ko dahil, para yan sa ilan. Ang binibungan niya, tapos niya ako nagkakakat ng malunggay sa kapitbahay. Dahil niya, Anay! Ano na lang malunggay? Lalawag lang po naman sa OP. Sige na, let's go! Nagbibil niya ako na nilalaga. Ang binibungan ng kapitbahay ko, hindi nga. Siya mismo nagtanong duman sa mga tinanuman kuning malunggay. Nung nagtutubong na. Sisay makikinaman. Let's go. Diba? Ika na sila. Pero kung ilan Diyos na, di ba kung naging mo kaligtanahan, sigurado babalikan ka. Di ba, nagtanim ka ng kulay para sa kanila, nagtanim na sila ng kulay para sa iyo. Okay? So, dapat naming solusyon kung problema. Okay po? Tandaan niyo po, the more pinag-usapan ng problema, talo ka. Ang dapat na pinag-usapan, solusyon. At sino ang solusyon? Sabi ko sa inyo, ang Diyos. Sabi ng Lord, in John 46, I am the way, the truth, and the life. Siya lang yung way. You need solution. You have to come before Jesus. You have to trust the Lord that He has everything, that God prepared everything for you. Amen? Okay, I'm done. Sabi, I heard, sabi ko, Isaiah 6, 1-8, i-summarize ko lang. I heard the voice of the Lord saying, narinig ko, diba? Nagsasalita ang Diyos, ito sinasabi niya, sino ang aking susugo? Okay? Sabi niya, whom shall I send and who will go for us? Then I said, here I am, send me. Ito ang hinahanap ng Lord. If your life is connected with God, ito ang dapat na ginagawa mo. Sabi mo sa kanila, sabi mo sa mga Lord, isugo mo kung paano kung maging pagpapala sa iba. Dahil trabaho na ng Diyos na pagpalain ka. Amen?
ang iniisip mo yung iba. Ang Diyos na ang nag-iisip para sa iyo. Okay? So, here I am, Lord, send me. Diba? Next. John 3:16, alam natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Tandaan mo, should not perish. Isa lang, kung mananalig ka, kung mananampalataya ka, kung maniniwala ka sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. It is a question of faith. Kanino ka ba naniniwala? Kanino ka ba nagtitiwala? Kung sa Kanya, huwag ka nang malungkot dahil may katugunan siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next. Hanggang, sabi ko dito, ikaw ang inaasahan ng Diyos na ang nais ng Panginoon ang ikaw ay maging pagpapala para sa iyo. Okay? So, God is the only solution. You have Christ in your heart. Kaya umaasa ang mundong ito ng pag-asa na taglay. Umaasa ang mga tao sa iyo dahil ikaw ang may Kristo. Walang ibang solusyon ng mundong ito, sasabihin ko sa inyo, walang ibang solusyon ng mundong ito, kundi ang Panginoon sa Kristo. Diba? Sabi ko sa inyo, ang tao, kapag problema ka, takot ka sa COVID, naku po, warning lang kapatid, sabi ng Bible, according to your faith, be it done unto you. Kung pinaniniwalaan mo na may kapangyarihan ng COVID sa iyo, tapos ka. Pero kung naniniwala ka na walang kapangyarihan o walang virus na pwedeng mag-conquer sa buhay mo, ako po, sa totoo lang, baka hindi pa alam ng marami, ang trabaho ko po, nag-aalaga po ako ng mga positibo sa COVID. Diba? Ilang beses ako sinuwag. Yung mga nagsaswag, pinagdududahan ako, yan si Sir na yan. Sigurado na yung positive yan. Sabi ko, positive talaga ako. Ikagburan na. Pag malo si Rizal, Sir, negative ka. Sir, negative ka. Sir, negative ka. Hindi, matibay kailangan mo kaya. Ang resistensya, kaya ang antidote, ang immune system yan. Kaya mabilis na na-overcome niya si COVID. Kumayo mula ako ni COVID. Si COVID, may papangyarihan sa ako. Pero ako iwa. So, lahat ng nag-positive po, lahat ng nag-positive sa quarantine ako, sabi ko sa kanya, makaka-uwi kayo. Makaka-recover kayo. Maniwala lang kayo kay Jesus Cristo. All of them, they texted me, Pastor, salamat, nakauwi na po ako. Recover na po ako. At wala ko sa nalagaan ko, nagka-problema o wala. Kapag pala pa sila. Kaya sabi ko, ang binibigay ko sa nila lahat na naka-quarantine, mayroong Bible. Basahin mo yan. Basahin mo yan. Sabi ko, manood kayo ng aking mga live message. Hindi man na tayo magkakasama. At least yung salita ng Diyos, lagi kayong sinasaliwa, lagi kayong pinapalakas para malabanan nyo ang anumang pagsubok o bigat ng buhay. Okay? So, mga kapatid, this is it. Okay? You and we are God's mighty instrument for the world to bring hope. Okay? Sayang si gusto mo, dahil si Kristo nasa puso mo, umaasa ang mundo ng pagtugon mo at ng pagtugon mo. Amen? So, let's be a blessing. Amen? And last, sabi dito, be a life changer. Be a life giver. Be a life changer. Diba? Palagpakan natin ang Panginoon. Amen, guys? Kaya mga kapatid, tulad po ng pinagaling ng Panginoon, nakaranas siya ng pagkilos ng Diyos dahil ng palataya siya. Tanda niyo, may gagawin Diyos sa bawat pagsubok na pinagkayaan niya. Maniwala ka lang na may gagawin siya. Amen? At meron siyang surpresa. Tanda niyo po ako, ang pagkakilala sa Panginoon, araw-araw meron siyang surpresa. My God is a God full of surprises. Dahil kung ano ang pagkakilala mo sa Kanya, makinig ka kapatid, this is my conclusion. Kung paano mo kinikilala ang Diyos mo, ganoon din siya kikilos sa buhay mo. Kung siya ang nagmamay-ari ng buhay mo ito, okay, walang virus o walang sakit na pwedeng mamasa sa buhay mo.
Amen? Palakpak natin ang Panginoon. So, ngayon stand, are you blessed? Hallelujah. So, nais ko lang po mag-alay na sa awit. Okay? Balikan po natin. Sabi po dun sa awit na langit. Gusto mo awitin natin yung langit. Alam niyo po, kapag may Diyos ka sa puso, itong mundong ginagalawan natin, sabi nga, lupa man ay langit na rin. Hello? Sabi mo dun sa awit, yung babalikan natin, yung langit. Okay? Gusto kong awitin natin yun na mula sa ating puso. Sabi doon, langit ang aking nagagawin. Hallelujah. Come on, church. Let this song remind us of the greatness of